So, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat na nanonood ng video record na ito. Ngayong September 2, 2025, Tuesday, ang ipapahayag ko po na salita ng Diyos is Jeremiah chapter 50, ASND, Tagalog Bible Version. Ang sabi dito, ito ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias tungkol sa Babylonia at sa mga mamamayan nito. Ipahayag sa mga bansa ang balita ng walang inililihim at itaas ang watawat na tanda ng pagkawasak ng Babylonia. Madudurog at mapapahiya ang mga diyosan niya, pati na ang diyosan si Bel at Marduk, sapagkat sasalakayin ng Babylonia ng isang bansa mula sa ilaga at magiging mapanglaw ang lugar na ito. Wala nang maninirahan dito dahil tatakas ang mga mamamayan niya, pati ang mga hayop. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa panahong iyon, ang mga mamamayan ng Israel at Huda ay iiyak na lalapit sa akin. Ang Panginoon na kanilang Diyos, magtatanong sila ng daan papuntang Jerusalem at pupunta sila roon. Gagawa sila ng walang hanggang kasunduan sa akin at hindi na nila ito kakalimutan. Ang mga mamamayan ko ay parang mga tupang naliligaw, pinabayaan sila ng mga pastol nila roon sa kabundukan at kaburulan at hindi na nila alam ang daang pauwi. Sinasakmal sila ng mga nakakita sa kanila, sinasabi ng mga kaaway nila, nagkasala sila sa Panginoon na siyang tunay nilang kapahingahan at pag-asa ng mga ninuno nila, kaya wala tayong kasalanan sa ating pagsalakay sa kanila. Tumakas kayo mula sa Babylonia, iwanan na ninyo ang bansang iyan. Mauna na kayong tumakas katulad ng mga kambing na nangunguna sa mga kawan. Sapagkat ipapasalakay ko ang Babylonia sa alyansa ng mga makapangyarihang bansa mula sa ilaga. Sasalakayin nila ang Babylonia at masasakop nila ito. Biyasa ang mga tagapana nila at walang mintis ang kanilang pagpana. Sasamsamin nila ang mga ari-arian ng Babylonia at talagang magsasawa sila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mga taga-Babylonia, sinamsam ninyo ang pag-aari ng mga mamamayan ko. Tuwang-tuwa kayo at masaya na parang dumalagang baka sa pastulan o kabayong humahalinghing, pero ilalagay ko sa kahihiyan ang inyong bansa. Magiging pinakaaba ito sa lahat ng bansa at magiging isa itong mapanglaw at disyerto. Dahil sa aking puot, wala nang maninirahan sa Babylonia at magiging mapanglaw ito. Masisindak at mangingilabot ang lahat ng dadaan dito dahil sa lahat ng nangyari sa bansang ito. Kayong mga tagapana, humanay na kayo sa pwesto nyo sa palibot ng Babylonia. Panain nyo siya dahil nagkasala siya sa Panginoon. Sumigaw kayo laban sa kanya sa lahat ng dako. Tingnan nyo, sumuko na ang Babylonia, nawawasak na ang mga tore niya at gumuho na ang mga pader niya. Ang Panginoon ang nagiganti sa kanya. Kaya paghigantihan ninyo siya at gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Paalisin ninyo
sa Babylonia ang mga nagtatanim at nag-aani, iligtas ninyo ang mga bihag sa espada ng mga kaaway at patakasin ninyo sila at pauwiin sa sarili nilang lupain. Ang mga Israelita ay parang mga tupang nagkalat na hinahabol ng mga leon. Una, sinakmal sila ng hari ng Assyria, pagkatapos ang pinakahuling ngumat-ngat ng mga buto nila ay si Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Kaya ako, ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, parurusahan ko si Haring Nebukadnezar at ang Babylonia katulad ng pagpaparusa ko sa hari ng Assyria, pero pababalikin ko ang mga Israelita sa bansa nila. Magiging parang mga tupa silang nanginginain sa kamundukan ng Carmel at sa kapatagan ng Bashan at sa kaburulan ng Ephraim at Gilead, at mabubusog sila. Sa mga araw na iyon, wala nang makikitang makasalanan at pagsuway sa mga natitirang mga mamamayan ng Israel at Huda, dahil patatawarin ko na sila. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, salakayin nyo ang Merataim at ang Pekod, patayin ninyo sila at lipulin ng lubusan bilang handog para sa akin. Gawin ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo, iparinig ninyo ang sigawan ng labanan at ingay ng puspusang pangwawasak. Ang Babylonia ay parang martilyong dumurog ng mga bansa, pero ngayon siya na ang nadudurog. Nakita ng mga bansa kung paano nawasak ang Babylonia. O Babylonia, nahuli ka sa bitag na inilagay ko para sa iyo. Nahuli ka dahil lumaban ka sa akin. Binuksan ko ang aking taguan ng mga armas at inalabas ko ang mga sandata dahil sa aking galit. Sapagkat ako, ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, ay may gagawin sa iyo, O Babylonia. Mga kalaban ng Babylonia na nasa malayong lugar, salakayin nyo na ang Babylonia, buksan nyo ang mga bodega niya, ipunin nyo ang mga nasamsam nyo katulad ng trigo, lipulin nyong lubos ang mga taga-Babylonia at huwag kayong magtitira kahit isa. Patayin ninyo ang lahat ng kanilang mga kawal na tulad sa batang toro. Patayin ninyo silang lahat. Nakakaawa sila dahil dumating na ang panahon na dapat silang parusahan. Pakinggan nyo ang mga taong nakatakas sa Babylonia habang isinasalaysay nila sa Jerusalem kung paano nagiganti ang Panginoon na ating Diyos dahil sa ginawa ng mga taga-Babylonia sa templo natin. Ipatawag nyo ang mga tagapana para sumalakay sa Babylonia, palibutan nyo para walang makatakas, paghigantihan nyo siya sa ginawa niya, gawin nyo sa kanya ang ginawa niya sa iba, dahil kinalaban niya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Sa mga araw na iyon, mamamatay sa mga lansangan ang mga kabataan niyang lalaki, pati ang lahat niyang kawal. Ako, ang Panginoon Diyos na makapangyarihan, ay nagsasabing kalaban kita, Babyloniang mapagmataas. Dumating na ang araw ng parurusahan kita. Ikaw na palalo ay mawawasak at walang tutulong sa iyo para ibangon ka. Susunugin ko ang mga bayan mo at ang lahat ng nasa paligid nito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan,
inaapi ang mga mamayan ng Israel at Huda, binihag sila at binantayang mabuti para hindi sila makauwi sa bayan nila. Pero ako, ang kanilang manunubos, Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Ipagtatanggol ko sila at bibigyan ng kapayapaan, pero guguluhin ko ang mga mamayan ng Babylonia. Ako ang Panginoon ay nagsasabing ang espada ng kapahamakan ay tatama sa mga taga-Babylonia, pati sa mga pinuno at matatalinong tao niya. Tatama rin ito sa kanya mga bulaang propeta at magiging mga mangmang sila. Tatama rin ito sa mga sundalo niya at matatakot sila. Tatama ito sa kanyang mga kabayo, karwahe at sa lahat ng kumakampi sa kanya. At manghihina sila na parang babae. Tatama rin ito sa mga kayamanan niya at sasamsamin itong lahat. Matutuyo ang lahat ng pinagkukunan niya ng tubig sapagkat ang Babylonia ay lugar ng punong-puno ng napakaraming Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosang nagliligaw sa mga tao. At ang Babylonia ay titirhan na lang ng mga hayop sa gubat, bababangis na hayop, mga asyong gubat, at mga kwago, at hindi na titirhan ng tao ang Babylonia magpakailanman. Kung paanong winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah at ang mga bayan sa palibot nito, ganoon din ang mangyayari sa Babylonia. Wala nang maninirahan doon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Tingnan ninyo, may mga sundalong dumarating mula sa hilaga, isang makapangyarihang bansa mula sa malayong lupain na lalaban sa Babylonia. Ang dala nilang mga sandata ay mga pana at mga sibat. Malulupit sila at walang habag. Ang ingay nila ay parang malalakas na alon habang nakasakay sila sa kanilang mga kabayo. Darating sila na handang-handa para salakayin kayong mga taga-Babylonia. Nabalita nito ng hari ng Babylonia at nanlupaypay siya. Nakaramdam siya ng takot at sakit katulad ng babaeng manganganak na. Bigla kong sasalakayin ang Babylonia katulad ng leon na galing sa kagubatan malapit sa ilog ng Hordan. Sasalakay patungo sa pastulan ng maraming tupa, magsisitaka sila at pipili ako ng taong mamamahala sa Babylonia. Sino ang maitutulad sa akin? Sino ang mangangahas na kalabanin ako? Sino ang pinunong makakalaban sa akin? Kaya pakinggan mo ang balak kong gawin laban sa Babylonia. Kahit ang mga anak nila ay bibihagin at ang mga bahay nila ay gigibain. Sa pagbagsak ng Babylonia, yayanig ang lupa at maririnig sa ibang bansa ang iyakan nila. So, maraming pong salamat sa pakikinig ng video record na ito. Yun lamang po ang Bible verse chapter na ipapahayag ko ngayong araw na ito na salita ng Diyos. Maraming pong salamat sa pakikinig. Paki-share, like, repost, and support na rin po itong video record na ito. Maraming pong salamat. Yun lamang po and God bless.